Karagdagang update tayo sa sitwasyon sa Marikina. Mapanahin po natin si Marikina Mayor Maan Teodoro. Mayor, magandang umaga po. Yes, good morning, Iga. Mayor, sa ngayon ilang barangay na apektado pa rin ng pagbaha? Mostly yung mga barangays namin dito sa District 1 and may mga ilang barangay sa District 2, namely yung malalaki talagang barangay na apektado, Santo Niño, Malanday, Nangka, Concepcion 1, Jesus de la Peña, some parts of Santa Elena, San Roque. Sa ngayon, may mga low-lying areas sa kanya-kanyang mga barangay na mayroong mga floodwaters pa rin. Meron bang lugar dyan na hindi pa marating dahil sa baha? Yung mga lugar na malapit sa ilog, Okay. like sa Libis Malaya, meron kaming area sa Malanday, Nara, Talisay, sa Tumana, yung talagang tabing-tabi, like the Linear Park, Calamansi, Kislap, Doña Petra, sa Nangka, sa may Balubad area. Yun ang medyo mataas pa ang baha. May mga na-stranded bang residente, Mayor? Sa ngayon, wala naman tayong reported na stranded. Kung sakali man, sila ay nare-rescue rin naman upon their request. Opo. Since yesterday, tumatanggap tayo ng mga rescue request. Kung sila ay nangailangan ng tulong o kaya ng ambulance para kunin sila, lalo na yung mga bedridden natin. Opo. Pero sa ngayon, wala naman tayong nakukuha pang information on that. Umabot po sa ilang bilang yung residente apektado at nasa evacuation centers pa rin po, Mayor? As of siguro 5 a.m., ang number of individuals na nasa evacuation centers is around 23,286. 4,740 families in total. May mga nakabalik na po sa bahay nila, Mayor? Baka wala pa sa Wala pa ngayon. rin. Oo, wala pa. So ano pong tulong ang kailangan pa nila dyan sa evacuation center? Since yesterday, nananawagan kami doon sa mga donors na may mabubuting puso, ng mga hot meals, yung mga basic necessities, especially for the pregnant women and sa mga bata. Yun ang pangangailangan namin ngayon. Opo. Kaya we really welcome all the nations in all, kahit saang evacuation center sila, pwedeng dumiretso na. Dumiretso na. Okay. Mukhang sabi ng Pag-asa, hanggang Sabado pa itong sama ng panahon. Tuloy-tuloy ang pag-ulan. So, sa ngayon ba yung supply at tulong nyo dyan, Mayor, kakayanin pa ba? As of yesterday, kaya pa naman. Ako Okay. tingin ko kakayanin naman dahil ang Marikina, very resilient yan when it comes to disasters. Pero syempre, mas maganda kung nagtutulungan tayo, lalo na yung mga ng government agencies, the national, and then sa private sector as well. Opo. Kaya magandang kung meron niyang gusto mag-donate. Actually, kagabi, nagpasabi na ang ilang mga private companies na Opo. magbibigay sila ng hot meals sa ating mga kababayan sa evacuation centers. Opo. At sa huling report ng GMA Integrated News, bumaba po ang level ng tubig dyan sa Yes. Marikina River. So, second alarm na tayo, Mayor? No. Wala na tayo sa third alarm pero hindi pa tayo pumapala ng 16. Okay. Second alarm natin is 16 meters. Right now, 17.7 meters tayo as of 5:23. Opo. Mas maganda na mga improvement ito dahil kagabi talaga walang pagbaba ang ating ilog kahit na huminto saglit ang ulan. Opo. Dahil na rin siguro sa sobrang dami ng rainfall sa bundok. Opo. So, third alarm pa rin, maintain. Third alarm pa rin tayo. Okay. Mayor, maraming salamat sa oras. Ingat po kayo, Marikina Mayor Maan Teodoro. Salamat po. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.